tungkol po ito sa dami ng aakyat sa langit na tao. Sa mga Jehovah's Witnesses po, may doon lang bilang sila na 144,000. Dito po sa dating daan, ay lahat po na mabuti ay aakyat sa langit. Ano po ba ang misyon na mabuti sa langit? Malaki kasing kalokohan yung aral na yun na 144,000 ang aakyat sa langit. Eh pagkalaki-laki ng langit, di kakalog-kalog sila ron. 144,000 lang. Mali yun, kapatid. Walang batayan sa Biblia yon. Ang katunayan, papakita ko sa iyo kung sino-sino ba yung nasa langit pagdating ng paghuhukom. Sino-sino ba yung makakapunta sa langit. Basahin natin ang 7:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. 144,000 sa Israel yon. Bakit binilang? Kasi sa Israel yan diyan nag-umpisa ang Kristyanismo Kaya nabilang na noon pa kung ilan yung natatakan, 144,000. Nakita ni Juan yon. Tapos pagdating sa 9, ang sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Yun. Tingnan mo nasaan ba yan? Nasa langit din Nakatayo nga sa harapan ng luklukan, sa harap ng kordero. Ang isang lubhang karamihan, a great multitude, from nations, kindreds, peoples, and tongues, stood before the throne, before the Lamb. Nasa langit din yung mga yan Sasabihin, hindi makakarating sa langit, 144,000 lang. Nakarating din sa langit yung mga yan Bukod sa 144,000, merong lubhang karamihan na nakita si Juan nandun sa harap ng kordero, nasa harapan ng luklukan ng Diyos sa langit. Bakit tuloy natin ang basa? At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. At sila ay nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Tignan mo, kasama nung malaking karamihan mula sa iba't ibang bansa, bayan, wika, yung 24 na matatanda, saka yung mga anghel, nagsisisamba sa Diyos dun sa luklukan. Asan ba yung luklukan? Nasa langit. Di nakarating sa langit yung marami na yon. Huwag ka maniwala dyan, mga saksi ni Jehovah. Alam naman nila na yung Jehovah, hindi naman yun ang talagang pangalan ng Diyos. Ipinipilit sa tao, ipinangangaral yung Jehovah. Inaamin nila na yan bagong gawa lang, imbento lang yung Jehovah. Hindi nakasulat yan sa original na Biblia. Basahin natin yung libro nila. Nangangatwiran mula sa kasulatan na libro ng saksi ni Jehovah. Ito po ang libro po mismo ng saksi ni Jehovah na nagpapamali sa sarili nilang paniniwala. Nangangatwiran mula sa kasulatan sa pahina 191 po. Sabi po dito, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ayun, nakita mo? Yung palang sa pangalang Jehovah, binuo ng ilang makabago, sabi nila, na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo, mga Kristiyano. Alam na alam nila na yung Jehovah yan, salitang yan, inimbento lang yan. Ang umimbento niyan, yung nagsalin ng Biblia na mga masurets. Inimbento nila kasi hindi nila maisalin yung original na tekstong Hebreo na YHWH. Hindi nila mabigkas. YHWH, yun ang original na pangalan ng Diyos. Para mabigkas nila, ginawa nila, inimbento nila. Dinagdagan nila ng mga vowels. Yung A, E, I, O, U. Dinagdagan nila ng E, O, A. Tapos yung letter Y, nung YHWH, pinalitan nila ng J. Tapos, nangyari, naging JHVH. Pinalitan nila yung YHWH para ma-translate nila, no? Tapos dinagdagan nila ng I, ng O, at saka ng E. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Hindi yan ang pangalan ng Diyos sa original na Biblia. Alam ng mga saksi ni Jehovah yan. Pagkatapos ngayon, pinipilit sa tao, yan daw ang talagang pangalan ng Diyos. Sa kanila ring libro,
Inaamin nila na hindi tama yan. Basahin natin yung New World Bible Translation Committee, yung kanilang pahayag noong February 9, 1950 sa New York. Ito ang sabi nila ron, kapatid. Pakibasa mo, Brad Mel. Opo, ito po yan ang sinasabi ni kapatid na Eli na libro mismo ng Saksi ni Jehovah mula po sa New World Bible Translation Committee, February 9, 1950, New York, New York. Sabi po nila, while inclining to view the pronunciation ni Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kita mo? Kaya pala nila pinamamalagi ang Jehovah kasi popular na ika sa mga tao yan eh. Bagaman ika, naniniwala kami, mas tama ika yung Yahweh, kaya ang aming ipinangangaral Jehovah kasi popular na yan. Kahit pala mali, basta popular, papayagang ipangaral nitong mga ministro ng Saksi ni Jehovah. Naku, kapatid ko, aalis ka sa Katoliko, mali, pupunta ka dyan, lalo pang mali. Naku po naman, kaawa naman ang kapalaran ng mga Pilipino. Huwag ka maniniwala dyan sa mga Saksi ni Jehovah. 14:25 ng Kawikaan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Kita mo, mga kasinungalingan ang pinagsasabi, hindi naman Jehovah pangalan ng Diyos, Jehovah raw. Alam naman nilang hindi Jehovah. Dahil alam mo, unang-unang bagay, kapatid, para wag kang maniwala, sa Hebreo, yung alphabet ng Hebreo, wala yung letter J. Walang hota ron. Walang letter sa Hebrew alphabet, walang letter J. Kaya, imposibleng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi walang letter J sa Hebrew alphabet. Yung sinasabi nilang Jehovah, wala yan doon. Inaamin nila sa kanilang libro, hindi kilala yan ng mga sinauna, maging mga Hudyo o maging Kristiyano. Paano ko ngayon sasama dyan? At isa pa, kapatid, paano naging saksi ang mga yan? Paano ka naging saksi ni Jehovah? Nakita mo ba? Narinig mo ba si Jehovah? Ang saksi, nakakita at nakarinig. Basahin natin, sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Yan, sabi ni Juan, yung nakita namin, yung narinig namin, binabalita namin sa inyo. Sabi ng mga apostol, ano sila? Mga saksi kami, sabi niya, 10:39. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. At siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino ba yung mga saksi? Yung kasama ni Kristo, mga nakarinig, nakakita, kumain kasama niya. Ayun ang saksi. Sabi niya, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli sa mga patay. Yan ang mga talagang saksi. Nakakita, nakarinig. Ito mga saksi niyo, walang naman nakita at narinig, saksi raw sila. Paano ka naging saksi, wala kang nakita at wala kang narinig? Patawarin tayo, oo. Yan ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Pasensya ka na, hindi kita ginagalit. Pero, nako kung ako ikaw, hindi ako makikinig dyan.